Conditions of employment. We start with Book 3 of the Labor Code. Ano ba ang mga dapat mangyari sa lugar kung saan nagtatrabaho ang mga empleyado? Okay, number 1, kailangan dito sa Article 82, no, coverage, who are the employees covered by these provisions. Now, if the employee is not included in the coverage of Article 6, that means that employee is not covered by the entire labor code. But if the employee is not covered by Article 82, that means the provisions of Book 3 are the provisions that would not apply to him, but the rest of the provisions of the labor code may apply to him. Okay? So sino ang mga empleyado na hindi covered ng Book 3? Government employees, as already stated, di ba? Dahil excluded sila under Article 291 of the Labor Code because they are covered by the Civil Service Law. Yan ang sinasabi ng Article 291, that the terms and conditions of employment of government, including government audit control corporations, shall be governed by the Civil Service Laws, rules, and regulations. Their salaries shall be standardized and provided for by the National Assembly. Okay. Managerial employees, field personnel, isa-isay natin mamaya yan, ha? Members of the family of the employer who are dependent on him for support. Yung anak, empleyado ng tatay, no? Sa kumpanya nila, family corporation. Eh bakit siya ang COO? Kasi daw siya ang child of the owner. Then, domestic helpers. Ito palang mga domestic helpers, originally, they are not covered by Book 3. But because of the provisions of Republic Act 10361, Batas Kasambahay, which we will discuss as we go along, no? Covered na sila to some extent. Then persons in the personal service of another, kasama dito yung mga family drivers daw, at workers who are paid by result. So hindi sila covered ng mga i-discuss nating pribilehiyo under Book 3, starting with Article 83. Kasi yung 82, ito yung coverage. Now, in order to apply and make the employee qualified to enjoy the benefits under Book 3, dapat nandun yung employer-employee relationship. And in order to determine the existence of employer-employee relationship, we have to apply yung sinasabi ng Korte Suprema na four-fold test. Ano yung mga test na ito? Number 1, selection and engagement of the employee. Kung ikaw ang namili at nag-engage dun sa empleyado, ikaw ang employer. At yung pinili mo ay ang employee. Ha? Kasi minsan, iba ang pinili sa nagustuhan. Okay. Parang sino ang pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka? Ba mahirap na usapan yan. Ha? Okay. And then, payment of wages. Sino nagbabayad nung salary or wages as what we will discuss in Article 97. Kasi kung ikaw ang nagbabayad, aba, di ikaw ang employer. At kung ikaw ang binabayaran, ikaw ang employee. The power to dismiss and the power to discipline. Discipline and dismiss the employee. Right? That's the power to hire and to fire. And, ang sabi ng Korte Suprema, pinaka-importante, yung control test. Do you have the power to tell that employee how to do the task? The manner, the method by which he could perform his task. So kung mayroon kang ganyang kapangyarihan, ikaw ang employer. Ngayon, kapag ka ang employee is not included in the coverage under Article 82, hindi niya mai-enjoy yung mga sumusunod na benepisyo tulad ng overtime pay under Article 87. Didiscuss natin yan. Ha? Lahat ito didiscuss natin. Don't worry. We have enough time for that. Premium pay for rest days and special holidays. Okay? Kasi pag regular holiday, hindi premium pay ang tawag, holiday pay. Night shift differential pay under Article 86. Yung rest day, Article 91, special holiday, 93. Holiday pay under Article 94. Service incentive leave under Article 95. Service charge under Article 96. So hindi niya mai-enjoy itong mga ito kasi nga excluded siya from the coverage. And the reason why government employees are not included because of Article 291, which you have already discussed earlier in Article 6. Now, who is a managerial employee?
A manager is a person who has the power to lay down and execute management policies. He has the power to hire and to fire employees. But take note, maraming kaso ditong dinesisyon ng Korte Suprema. In that case of Jacob versus Pacot, ang sabi ng Korte Suprema, in hiring the employee, the employer enjoys a wide latitude of prerogative to prescribe or to set the criteria for hiring. But in firing an employee, the same prerogative may no longer be enjoyed by the employer because there are limitations in firing an employee. Kasi may mga rights iyan at may mga batas na dapat igalang. So the employer generally cannot fire an employee in March every year. At hindi siya pwede mag-fire ng employee sa March kasi yan daw ang fire prevention month. Ano? Okay. So kung meron kang power to hire and to fire, abay manager ka. Now, what about a supervisor? A supervisor is not a manager in general. But under labor standards laws, the supervisor is also a manager. So hindi niya rin may enjoy yung mga benepisyo dito sa labor standards kung siya ay supervisor. But in terms of labor relations, the manager is different from a supervisor because under Article 255 of your labor code, the manager is not allowed to join or assist in the formation of a labor union. He may not unionize, manager siya eh. But a supervisor may unionize. He can join, he can assist in the formation, or he can form a labor union of the supervisors. Basta hindi siya sasama dun sa rank and file. Okay? But in labor standards, a supervisor is considered a manager. So anong kaibahan nila? A supervisor cannot lay down and execute management policies. He can just recommend management policies. He does not have the power to hire and to fire, but he has the power to recommend the hiring and firing of an employee. Yan ang kaibahan nila, no? Now, may binabanggit tayong field personnel. Sino ba ang field personnel? Aba, ibang klaseng field personnel yan, ha? Ang field personnel is a person who is performing his task away from the employer's premises, whose actual number of hours work cannot be determined with reasonable certainty. So example natin dito yung mga sales agents, ano? Mga drug pusher. Ay, hindi. Medrep, medical representative, kasi tinutulak nila yung mga drugs kay doktor, ano? Pero si doktor naman, tinutulak sa atin, mas mahal na. Bakit sila field personnel? They are performing their task away from the employer's premises. Nasa field sila. Okay, noong 2010, ito ang tanong. A driver from a bus company sued his employer for non-payment of commutable service incentive leave credits upon his resignation after 5 years of employment. The bus company argued that A was not entitled to service incentive leave since he was considered a field personnel. So ang issue dito is a bus driver a field personnel. Sabi ng Korte Suprema, Autobus versus Bautista, they are not field personnel. Sabi ng mga driver, we are not in the field, we are in the bus. Okay? So 2005 case ito, Autobus versus Bautista. Na ang bus driver, well, tingnan natin, ano? Is he performing his task away from the employer's premises? Ang sagot, yes. Kasi ang bus driver, isama mo na yung konduktor. If he will perform his task within the premises of the company, paikot-ikot lang yung bus, abay sayang ang diesel. So kailangan niyang lumayo from the terminal. Now the next question is, can the employer determine the number of hours worked with reasonable certainty? And the answer is yes. In the case of Autobus versus Bautista, ang biyahe ng autobus ay papunta doon sa Cagayan, no? Sa Tuguegarao, Cagayan, Cagayan Valley, ha? Kasi yan ay nasa pagitan ng dalawang bundok, Sierra Madre, Cordillera, at saka may isa pa pala, Caraballo. Andun yung Cagayan. So Cagayan Valley. Valley is a plain, kapatagan, between mountains, sa gitna ng dalawang bundok. Ha? So ang tawag dyan, valley, hindi cleavage. Anyway, so, from Manila to Tuguegarao, meron sa inyong taga Tuguegarao at nanonood ngayon, ay alam ninyo kung ilang oras ang biyahe, assuming pinayagan na sila magbiyahe because of the quarantine protocols ng IATF.
Ibig sabihin ng IATF, may nagbulong sa akin, IATF, it's all their fault. Hindi naman siguro. Okay, so, ano nangyari? Kung nakakabiyahe na, magmula Manila hanggang Tuguegarao, ay parang mga 13 hours yan. No? 13 hours, depende sa kondisyon ng traffic. Nabiyahe ko na yung nung mga nakaraang panahon na nagle-lecture pa tayo sa MCLE, physical at face-to-face MCLE, dyan sa Tuguegarao. Iwanan ako ng aeroplano eh. Nagbas tayo. Okay. Kasi itong mga aeroplanong ito, mga may kalokohan eh. No? Pagka sila delayed, wala lang, sorry lang ang maririnig mo. Pero pag ikaw ang na-late sa flight mo, iiwanan ka nila at walang refund. Ang bihira. Eh, nag-i-enjoy pa itong mga opisyal ng IDP. So, namamasyal kami. Hala, flight ko na pala. Nakarating kami 15 minutes before the time. Ayaw na akong papasukin. Kung pwede naman akong kumalong na lang kung talagang puno. Okay. So we can determine the number of hours work with reasonable certainty. And number 3 is their control. And in so many decisions of the Supreme Court, control is the most important test of the existence of employer-employee relationship. So nakukontrol ba ng employer yung trabaho ng bus driver? Ang sagot, yes. As the bus traverses the highway going to its destination, may sumasakay dyan na inspector, di ba? And the inspector is not only inspecting the tickets ng conductor, mga pasahero, pero tinitingnan niya how the driver and the conductor perform their task. Okay? So kaya, merong control. Kaya hindi sila field personnel. Di ba? Kaya, entitled, kasi pag field personnel, hindi niya ma-enjoy yung mga benepisyo under Book 3. Pero pag hindi siya field personnel, he can enjoy all these benefits. Okay? In the same manner na yung mga fishermen, in the case of Mercedes Fishing Corporation, they are not field personnel. They are in the sea. They are not in the field. Although sinasabi ng Fisheries Regulation Code natin, Fisheries Code, na field personnel daw yung mga fishermen, according to the court, no. They are not field personnel in the same manner, under the same reasons with the bus drivers. Nakontrolado sila eh. May oras silang sinusunod and we can determine with reasonable certainty the number of hours work. Okay? So, ang tanong natin, gaano katagal ba talaga ang trabaho ng isang tao? Normal hours of work, general rule, 8 hours a day, 6 days a week. Because yung 7th day is rest day. Now, ang rest day, pag-usapan natin sa Article 91. Why? Even God rested on the 7th day. Kaya pag nagtrabaho tayo ng 7th day, tinalo pa natin ang Diyos because even God rested on the 7th day daw, sabi ng banal na aklat. So normal hours of work, 8 hours a day, 6 days a week. However, for field personnel, as you can see in your screens, field personnel, ito yung mga doctors, nurses, pakita ko sa inyo mamaya listahan, who are working in a hospital or clinic na yung lokasyon where the city, municipality where the hospital or clinic is located, merong 1 million population. Okay? Or, hindi man 1 million ng population, yung hospital may 100 bed capacity. Sabi nung natin ko, sir, paano pagka 50 lang? Gawing double deck daw. Nakita na ba kayo ng double deck na bed sa ospital? Parang wala namang ganun eh. No? Ayan. So, ang trabaho nila, 8 hours a day, 5 days a week lang. Provided na meet nila yung one of those conditions, na 1 million yung population, or, that's why, where I'm right now, nasa Quezon City, 3 million ang population ng Quezon City. So, lahat ng mga field personnel dito, dapat 5 days a week lang. Yun. If they are required to work on the 6th day, sila po ay entitled sa 30% premium pay. Additional yun, So 100% sila plus 30% premium pay. Okay? So yan ang kondisyon pagka mga health personnel. So sino ang health personnel? Ito, napakarami ng mga health personnel natin dito. Yan, enumerate natin yan, physician, nurses, yung mga nutritionist, dietitian, basta health personnel ang tawag. So they're entitled to that kind of work arrangement, pero dahil nga, alam nyo, ang tawag natin dyan ngayon ay mga frontliner, so sila ngayon ay in demand. Therefore, they may be
required to work up to 6th or 7th day, pero entitled sila doon sa additional 30% premium pay after 5 days of continuous work. Now, siyempre, may mga shifting yan. Remember that case of Consolidated Foods Corporation versus NLRC? The prerogative to change the working hours belong to the employer. Of course, kung merong union, nasa collective bargaining agreement yan, at kinukonsulta dapat. Alam nyo, co-determination, the employer must always consult the employee, especially kung apektado yung welfare ng mga employees, di ba? Even if there's no union, it is the duty of the employer at least to consult his employees. Hindi mabubulaga ka na lang, ganun na pala yung policy, di ba? So paano ka naman susunod sa isang policy na hindi mo naman naiintindihan? Now, 8 hours of work, may 24 hours in one day. So you can, at any time kung kailan ka magsimula, kaya tingnan nyo yung mga nasa call center, di ba? Erratic yung shifting nila kasi ina-adapt nila yung time zone ng mga bansa kung saan pinagsiservisyohan ng kanilang call center. Di ba? That's why, minsan papasok dyan ng mga alauna ng madaling araw, o basta makakompleto ka ng 8 hours, hours work yun. That's your one day work, 8 hours. Okay. Now, ano ba yung hours work? So we have to go to Article 84 for our hours work. Ano ba yan? All the time which an employee is required to be on duty or to be at a prescribed workplace. Ang pasok mo dapat ay 8 o'clock. Sabi ng employer, hoy, pumunta ka dito ng 7 o'clock ha? O, di pumunta ka. Abi, dapat bayaran ka na. And then all the time in which the employee is suffered, hindi ito pinarusahan ha? Suffered ay allowed or permitted to work. Okay? So hanggang 5 o'clock lang yung trabaho mo. Pero sabi ni employer, baka naman gusto mo mag-extend up to 5 or to 6 o'clock or 7 o'clock. And then ikaw naman gusto mo, di you are permitted to work. So you have to be compensated. Now, isusunod natin dyan yung meal break, kaya yung rest period of short duration, compensated yon. Kasi under Article 85, ang hindi compensated na rest period ay 1 hour for meal break. Okay? So, sa private sector, ito po ang policy natin. No work, no pay. Marami nagsuffer dito. Lalo na nung 2020, di ba? Nagsimula ang mga quarantine, mga lockdown, etc. Iba yung lockout sa labor code yun. Lockdown, quarantine. Walang trabaho mga manggagawa. So ano mangyayari? Ang sabi ng Korte Suprema, Coca-Cola Butlers versus Iloilo, Coca-Cola Butlers Philippines Employees Labor Union, yan, haba, no? 2018 decision, no work, no pay is valid. Kasi nga, ang prinsipyo natin, a fair day's wage for a fair day's work. So, if there is no work performed, there can be no wage. That's equity. Diba? Just and fair. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka bayaran. Kaya maraming nawalan ng trabaho, maraming walang sweldo. Bakit? Hindi naman nag-ooperate yung mga industries. Hindi pumapasok yung empleyado. So, pwede namang work from home. Kung ayaw ni employer ng work from home, di mo na pwedeng pilitin. So, that's the policy. No work, no pay tayo, mga kapatid, kapanalig sa pananampalataya. Kaya lang, pag-uusapan natin ito mamaya, paano naman yung mga holidays? Hindi ka nagtrabaho pero may regular holiday. Pag regular holiday, may bayad yan. Pero pag special holiday, yun ang problema nating malaki. Okay, now, what about waiting time? Ang rule natin dyan, kasi ang question lang naman dito compensable ba o hindi? Ibig sabihin, babayaran ba o hindi? Yung waiting time ba, binabayaran ba yan? Depende kung ano inaantay mo. Mahirap mag-antay kung wala ka namang inaasahang darating. So nag-aantay ka lang kung may darating. Okay? So waiting time spent, but if it is integral part of the job, then bayad yan. Okay? So for example, yung truck driver, o bus driver na lang, inaantay niya mapuno yung pasahero niya. Naka-in na siya nun. Tumatakbo na yung kanyang oras. Pero nag-aantay lang siya. Bakit? Kung di siya mag-aantay, alis siya kaagad. Sino sakay niya? Di ba? Mga truck drivers, habang kinakargahan yung kanyang truck, nag-aantay siya. So waiting time niya yan. Okay? Now, working while on call. Ano ba ang rule natin dito? Just one call away. Kapag ka ang employee hindi nagre-report sa trabaho, pero at any time pwede siyang tawagan,
and he cannot devote all the time that he has for his own benefit, for his own welfare or purpose, then he is working while on call. He has to be compensated. I think the last time it was asked in the bar was 2004 pa. Ang tagal na, no? So hindi na uli naisipang itanong yan. Now, working while sleeping. Ay, si Senador may bayad yan kahit natutulog. Ano? Ayan. Hindi naman daw natutulog, nag-iisip. Okay. Sleeping while on duty is compensable if your work allows you to sleep at walang prejudice na mangyayari sa employer at walang aksidente. Example natin sa inyong screen. Yung truck driver kanina, habang naglo-load yung mga truck helper niya, nag-aantay lang siya eh. Yung iba nga, pasiga-sigarilyo pa kung hindi no smoking yung zone. Ano? May na-load na lahat. Say, sacks of rice, no? As naka-load na yung hundreds of sacks of rice. Pagkatapos, nag-drive na yung driver. So, nag-umpisa na siya. Yung dalawang truck helpers na kanina busy-busy mag-load ng cargo ng truck, habang nakatulog, habang nagbabiyahe. So should the employer deduct an amount from their salary because they slept while traveling? The answer is no, hindi pwede. Kasi they're still working while sleeping. Alangan namang habang nagbabiyahe, karga-karga pa nila yung mga sako ng bigas. Di naman po pwede yun, di ba? But that cannot be done by the driver. Working while sleeping, nagda-drive, abay, delikado tayo dyan. Okay, patay tayo dyan. Now, under Republic Act 11165, the Telecommuting Act. Ito, alam nyo, batas ito bago pa nagkaroon ng ganitong mga quarantine. Kasi the purpose of which is, ito, private ito, for private sector employers to have an arrangement with their employee na hindi na siya aalis sa bahay. Kaya lang, dapat nagtatrabaho pa rin siya. So, nauso naman ngayon yung work from home. Ako, madalas work from home tayo eh. Okay? So, kaya lang, may mga trabahador talaga na hindi pwede mag-work from home. Eh. Yung janitor, for example, papayagan pa mag-work from home yan. Kahit gaano linis sa bahay niya, hindi naman papayagan ng employer yan. Ano? Yung mga embalisamador, ay si Mrs. naman di papayag. Mag-work from home siya. Di ba? So, sa Telecommuting Act, may gamit kang technology, katulad ginagawa natin. Ano? Meron kang computer, may maganda kang internet provider, kasi naman yung mga internet natin, para mga jowa nyo lang, ang dalas nagloloko, di ba? At minsan, mahal na mahal mo na, iiwan ka pa. Mahal na binabayaran mo, tapos habang nag-Zoom meeting ka, Google Meet, Microsoft Teams, meron pa WebEx, di ba? Iiwan ka bigla. Ay, pambihira naman. Huwag naman ganyan. Sabihin sa'yo, it's not you, it's me. Okay? So, ang tanong dito, pwede ba nating pilitin ang employer na magkaroon ng telecommuting arrangement with the employee? Ang sagot dyan, mutual agreement yan eh. Huwag yung pilitin pag ayaw, masasaktan ka lang. That's the general rule. Diba? So, kahit na yung work from home, arrangement yan. Kung si employer i-insist na pumasok ka, ay wala kang choice kundi pumasok. Mamaya, pag-usapan natin kapag ka-health na ang nakataya, kasi merong Republic Act 11058. Doon natin dyan sa bandang dulo ng ating discussion. You just wait for that. Okay? Para hindi kayo matulog. Anyway, kung kayo inaantok, ay pwede naman kayong mag-invoke ng inyong karapatan under Article 278. Ano yung picketing. Pero kung pumikit, sayang. Anyway, dahil pwede namang recorded naman ito, so pwede nyo pakinggan at anytime. Ako lang hindi pwedeng matulog. Kayo pwede kayong sleeping while listening. Ano? So, hindi pwedeng ipuwersa ng employee na mag-work from home siya if the employer does not want to. May mga employer kasi na pwede, pinipilit kang mag-report eh. Kung pwede naman, you have to. Now, nag-attend sa mga lectures, meetings, trainings, general rule not compensable. Ito yung mga rules natin under the implementing rules of Book 1, Book 3, I'm sorry. No? Na yung mga attendance sa mga lecture na ito, kung wala namang benepisyo ang employer, ito ay outside your working hours and you are not required to attend, voluntary, walang bayad dyan. Pero kung yan ay pinilit ka ng employer na mag-attend ka ng seminar, di ba? Required ka na magpunta dyan. Okay? At mag-a-attend ka, nababayaran ka dapat. Kasi it is within your working hours. Kaya nga yung mga employees, alam nyo, nung pwede pa ng face-to-face na seminar, ayaw nila ng seminar ng mga weekend eh.
Bakit? Kasi hindi nabayad yun dahil wala ka naman trabaho nung weekend. So dapat weekdays. Di ba? At sa mga government agencies, mga seminars dapat dyan, weekdays, yung working days. Kasi pag Saturday, Sunday ang seminar, lugi ka kasi pahinga mo dapat yun sa gobyerno. Now, travel time. Under the implementing rules, yung ordinary travel from home to your work, from your work to your home, not compensable. Compensable lamang ito under the following circumstances. When you are called to travel during emergency, when travel is done through a conveyance furnished by the employer, ibig sabihin, si employer ang nagbigay ng iyong shuttle service. The travel is done under the supervision and control of your employer and you are required to travel under vexing and dangerous circumstances. Di ba? But vexing. May kaso kung unjust vexation, yung piniperwisyo ka, niinis ka. Now, travel away from home generally is not compensable if it is done outside regular working hours. So kung nasa working hours mo, edi bayad ka. The attendance is voluntary and no productive work is done for the benefit of the employer. Of course, the contrary is true na may bayad. Na kapag ito ay done within regular working hours, you are required to attend and you are doing productive work for your employer, then you have to be compensated if you are traveling away from home. What about power interruption? Siguro isama na natin yung internet interruption dito. Under the rules, yung mga brownouts or power interruption, dahil yung National Grid Corporation, bakit grid? Madamot ba sila? Sakim ba sila? Hindi. Grid as in G-R-I-D. Hindi grid na double E. So, itong mga brownouts na ito, ang rule natin, 20 minutes or less, compensable pa yan. After 20 minutes and the employees are allowed to go home, then wala nang compensation. You are allowed to leave na But sabi ng employer, baka bumalik, dito lang kayo. Then, you are supposed to be compensated because you cannot use the time for your own benefit. Talaga, antay kang bumalik yung power Diba? Sabi dati, kung walang knowledge, walang power. Ayan. So, bakit? Ang power interruption po in that case of Supreme Steel versus nagkakaisang manggagawa sa Supreme Steel ay emergency situation. So yung power interruption daw ay emergency situation. So that's why yun yung mga rules na i-apply natin. What about semestral break? Ito ang pinakagusto ng mga estudyante, sem break Pero yung mga professor, lalo yung part-timer, ayaw namin yan. Kasi no work, no pay tayo pag sem break Diba? So, ito ang rules. Sinabi ko na. Compensable ang sem break kung ang faculty member ay full-time at regular. Pero kung part-time, no work, no pay ang sem break. Kasi pag part-time, per hour lang ang bayad dyan. Di ba? Okay. So, itong mga bagay na ito, birang itanong sa bar exam, pero noong 2017, ito yung tanong Percival was a mechanic in Pacific Airlines. Whatever that means. Hindi, may Pacific Airlines yata. I-Google. He enjoyed a meal break of 1 hour. However, during meal breaks, he was required to be on standby for emergency work. During emergencies, he was made to forgo his meals to hurry up eating or hurry up to eating, He demanded payment of overtime work done during his meal periods. Is Percival correct? Ang sagot, hindi yun overtime. Kasi meal break yun. Kaya lang ang sabi ng Article 85, yung meal break mo ay 60 minutes. Hindi binabayaran yan. Okay? So ang rule natin dyan, if it is 60 minutes or longer, no compensation. Walang bayad. Kaya nga, pansinin nyo, 8 to 5. Kung titingnan mo, 9 hours yan Pero dahil may meal break ka na 12 to 1, so 8 hours lang ang compensated. Yung 1 hour, hindi siya binabayaran. Now, kapag ka ang meal break ay shortened na 20 minutes or shorter, ano pa magagawa mo sa 20 minutes? Compensated yan. So ang problema natin, yung between 21 to 60 minutes. So sabi ng ating labor code at ng implementing rules at ng jurisprudence, subject na yan sa agreement by the parties. So you enter into an agreement with your employer via the collective bargaining agreement or CBA.
para malaman natin kung compensable o hindi. Now, in the case of Percival, dahil interrupted yung kanyang meal break, abay dapat bayaran siya ng employer. Kasi pag meal break, hindi ka dapat nagtatrabaho kasi kumakain ka. In fact, in the case of Philippine Airlines versus NLRC, the employee cannot be compelled to stay in his workstation during meal break. So kung meal break mo, malaya ka, magpunta ka kung saan mo gusto. Mamasyal ka muna, basta bumalik ka lang bago matapos o pagkatapos ng meal break mo. Okay? Kasi dito yung doktor ng PAL ay tinanggal kasi habang naka-meal break siya, umalis siya. May inatake sa puso na empleyado, dinala sa clinic, wala si doktor. So, dead on arrival sa ospital. Sabi ng Philippine Airlines, gross negligence ito. Ground for dismissal. Okay? Sabi ng doktor, teka muna, meal break ko iyon eh. Di ba pagka meal break, 60 minutes, sa'yo yan, wala nakaka-istorbo, dapat sa'yo dyan. Dahil inistorbo ka, dapat bayaran ka. So hindi po negligence when an employee goes out or leaves his workstation to enjoy his meal break of 60 minutes kasi hindi naman bayad yan. Ngayon pag pinag-stay ka, bayad ka dapat. So kaya dapat si Percival bayaran pero hindi hot overtime ang tawag dyan. Kasi ang overtime work or overtime pay is paid for overtime work. And overtime work is done after 8 hours. Yung meal break niya within 8 hours yun. Okay? Now, puntahan natin yung Article 86. Night shift differential. You see? Dinadaanan natin per article para maunawaan nyo talaga. Kasi the idea is, we will not leave any stone unturned. Dahil labor standards yung assignment ko sa inyo, social legislation, lahat yan, dadaanan natin. We will not leave any stone unturned. Bakit? Pag hindi itinanong, okay lang. Pero pag hindi natin diniscuss at itinanong, magagalit kayo sa akin. So, every employee na nagtatrabaho 10 p.m. to 6 a.m. the following day ay entitled sa night shift differential pay. How much is the night shift differential pay? That is 10% additional. Additional 10% doon sa kanyang regular wage. So kung 8 hours yan, ang sweldo niya ay 800 for example, for 8 hours, additional 10%, that's 80 pesos. So 880 ang gross niya for working between 10 p.m. to 6 a.m. the following day. Okay. Now, itong night shift differential pay na ito, ang sabi dyan, it is in addition. And the payment of night shift differential pay does not preclude the payment of overtime pay. Meaning, let's say, ang trabaho niya lang ay 2 to 10 p.m. May shortened meal break na compensated. So, 8 hours yan, for example. 2 to 10 p.m. Wala pa night shift differential pay yung 8 hours na yun, ba? Ang sabi ng employer, mag-overtime ka up to 11 p.m. So, may overtime siyang 1 hour. Pabayaran yung overtime, dadagdagan ng 10% kasi period na yun ng night shift differential pay. Bakit ba kasi binabayaran ng night shift differential pay? Kasi nga, while everybody is sleeping, you are working for the welfare of your employer. So the least that the employer can do is pay you extra amount na napakaliit nga, 10% lang of your regular wage. Di ba? Now, hindi binabayaran ng night shift differential pay kung nasa gobyerno kayo. Natural, hindi sila covered nito At yung mga retail and service establishments employing not more than 5 workers. So si Aling Maria may tapsihan o kaya Pares ba 'yon? Ang mga waiters niya 4 lang pero nagtatrabaho 24/7. So general rule, hindi sila magi-enjoy ng night shift differential pay kasi not more than 5 sila Kasi ang rule natin diyan, itong mga benepisyong ito sa Book 3, hindi rin mai-enjoy nung mga retail and service establishments employing not more than 10 workers. Pero pagdating doon sa night shift differential pay, 5 workers. So if you are employing more than 5, entitled na sila sa night shift differential pay. Ganon din naman yung mga domestic helpers. Sino ba itong mga domestic helpers na ito? Yung kasambahay, di ba? Wala silang night shift differential pay. Kahit na doon sa batas kasambahay. Kasi mamaya ay dumating si Sir, mga bandang 1:00 na madaling araw, si Inday ang nagbukas ng gate.
Ang sasabihin ni Inday, oh sir, bayaran mo ako ng night shift differential pay ha, kasi nistorbo mo yung tulog ko. Ay, huwag kang mag-alala, sa magkatabi naman kayo matulog. Abay, delikado lalo yan. Okay, so puntahan natin yung, bakit nga kasi sila may night shift differential pay? Kasi nga graveyard shift daw yan eh. Bakit graveyard? Eh, wala naman akong alam na naglilibing sa mga panahon yan. Ha? Okay. So, Article 87 talks about overtime work. Ano ba ang overtime work? Overtime work is work performed beyond 8 hours. So, kung nagtrabaho ka beyond 8, eh hanggang 8 oras lang ang trabaho mo, you're entitled to overtime pay. Magkano ang overtime pay? Ang overtime pay is either 25% of the hourly rate, hindi yung buong 8 oras kasi per ora naman ang overtime eh. Oh, or 30% of an hourly rate, dadagdagan ng 30% kung ito ay ginawa during your rest day. Siyempre, no work, no pay ka dyan. Pero pag nagtrabaho ka, nag-overtime ka pa, eh di 30% yung overtime rate mo. Plus, or kung ito naman ay special holiday or regular holiday. Basta nagtrabaho kasi kung di nagtrabaho, natural, walang overtime. So, overtime pay is overtime pay is payment for overtime work. And overtime work is work performed beyond 8 hours. Kasi ang normal hours of work natin, 8 hours lang, di ba? O, pag sumobra ka dun sa 8 hours, yung additional hour of work, we call it overtime work. And that should be paid overtime pay. Iba yan sa premium pay. Kasi ang premium pay ay ibinabayad sa iyo additional 30% or 50% kasi sa Article 93, paragraph C, 50% doon ang premium pay. Di ba? So yung buong araw nakita mo ang dadagdagan ng 30% or 50%. Pero sa overtime pay, yun lamang lumagpas sa 8 oras ang babayaran ng overtime pay. Maliwanag, ha? Baka kayo malito. Now, ano ba ang mga rules natin on overtime? Pag ang overtime is performed in an ordinary day, so normal na araw ng paggawa, 8 oras yung trabaho mo, nagtrabaho ka up to the 9th hour. Yung pansyam na oras, yun ang dadagdagan natin ng 25%. To give you an example, dahil kaya tayo nagkabugas siya dahil may na tayo sa math, ano? I hate numbers except number 2, sabi nila. At well, tandaan ninyo, sa algebra man o sa tunay na buhay, problema yung x na yan. Sabi ng sa magaling ka ba sa algebra? Niya, bakit? I'll ask you sana to replace my x without asking why. Sabi naman ng isa, I don't care about your x, I'll never ask why for as long as I have you. So, nagtrabaho ordinary day. Ang problema, ang ganito, ang kanyang 8 hours income ay 800. Para madaling mag-compute, wala natin pahirapan sarili natin. 800 siya for 8 hours. Nagtrabaho siya up to the 9th hour. So may overtime work siyang 1 hour. Magkano kikitain niya doon sa 1 hour na yon? Kung ordinary day, 100 pesos siya per hour. Kasi 800 divided by 8, 100. So yung 100 pesos na isang oras na trabaho, yun ang dadagdagan natin ng 25%. So magkano yung kanyang gross pay? 925. Kasi 800 plus 125 kasi may 25% yung isang oras niya, eh di 925. Ito na ngayon ang mahirap computein. Ano? Okay. So nag-overtime siya on a rest day special holiday. Ang rule natin sa Article 91 rest day, no work, no pay. Pero pag nagtrabaho siya, may dagdag na siyang 30% dun sa kanyang 8 hours work. So kung 800 siya, nagtrabaho siya nung kanyang rest day or special holiday, pareho ng computation, dadagdagan natin ng 30% yung 800. So may 240 siya. Diba? So magkano ang kanyang hourly rate? Yun ay 130. Diba? So 1,040 kasi 240 plus 800 divided by 8, that's 130. So 130, yun ang dadagdagan natin ng 30%. Kasi ang dinadagdagan mo ng 25 or 30%, yung hourly rate ng empleyado. Okay. Now, for overtime na perform
Ito yung Article 93 paragraph C, ano? Kapag yung special holiday na tapat sa rest day mo, if you do not work, wala lang, walang bayad. But if the special holiday falls on your rest day and you work because you were required and you agreed to work, ang premium pay ay hindi 30% kasi there are two occasions, di ba? Special holiday, rest day mo pa, there are two occasions, nagtrabaho ka, ay additional 50% yan. So yung iyong 800 pesos na 8 hours work plus 50%, aba, ay magiging magkano? Plus 240. So 1,040 ka dyan. Okay? 50%. Ay, hindi lang. 400 pala, 1,200. Sabi sa inyo, may na tayo sa mat eh. So 1,200. Kasi 8 plus 4. 800 plus 400. Ba? So magkano ang hourly rate niya? 150. So yun yung 150%. Kasi 100% plus 50% premium pay, 150%. Nag-overtime, malupit ang pangailangan. Magkano ang hourly rate niya? 150%, dadagdagan natin ng 30%. Alam ko, yung mga magagaling sa math, naintindihan na ito. No? Now, kapag ka regular holiday, take note, pag regular holiday, hindi premium pay ang binabayad, holiday pay. So if the employee does not work on a regular holiday under Article 94, he gets 100%. Natural, di siya pwede mag-overtime, di siya nagtrabaho eh. But if he works, he receives 200%. Doble ang sweldo niya. Pag regular holiday, kaya it's material, alam ninyo, no? Pero dun sa mga hindi nakakaalam, magkaiba ang regular holiday sa special holiday. Yan katulad ng mga binibili nyo, for example, sa mga restaurant, na pagka-special mahal, pag regular mura. Hindi. Sa labor code, pag regular holiday, mahal kasi doble. Pero pag special holiday, no work, no pay. Regular holiday. Ano ang regular holiday? For example, New Year's Day. New Year, magtatrabaho ka. Kung gusto mo eh. Christmas Day. Diba? O kaya Independence Day. October ba may regular holiday? Parang wala eh. So Independence Day, June 12. Nagtrabaho ka, 200%. Malupit ang pangailangan, nag-overtime. Yung 200% na hourly rate mo, dadagdagan natin ng 30%. Yun ang overtime pay. Maliwanag. Now, general rule, kahit na, lalo na sa criminal law, the one who alleges must be the one to prove his allegations. Sa labor code, ang general rule natin, the burden of proof is on the employer. But if you are claiming you performed overtime work, you must show proof that you rendered overtime work for you to be paid overtime pay. The one who alleges must be the one to prove his allegation insofar as overtime work is concerned. And ang sabi doon sa Lagatic versus NLRC. Now, in one case, ang tanong, entitled ba sa overtime pay ang mga seamen or seafarers or mariners? Ang sagot, yes, if they can prove, the general rule, if they can prove that they rendered overtime work. That means they work after 8 hours of work. So additional, di ba? Eh sabi nung isang seaman, ito si Mr. Ligahi yata ito, ang sabi, we have to be paid overtime pay kasi we are on board the vessel 24 hours a day. Wala, sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi malulugi dyan ng employer. Imagine, you are working 8 hours per day. There are 24 hours in a day. So 16 hours yung overtime mo araw-araw. Buti na lang, sabi ng korte, hindi. Actual overtime work lang. Kasi malulugi yung ship owner. At kung ganyan ang rule, na pag on board the vessel ka, may overtime pay ka, if I were the owner of the vessel, after 8 hours of work, patatalunin na kita sa dagat, babalikan na lang kita bukas. Diba? Bakit? Pag on board ka pala, may overtime pay ka eh. Diba? Hindi patatalunin lang muna kita. Siguro lulutang-lutang ng mga seaman kasi pag tapos ng trabaho tatalo na sa dagat, babalik ka na lang bukas. Malamig yan. Okay, now in one bar examination question, may the employer and the union enter into a collective bargaining agreement reducing or increasing
the overtime pay or undertime pay? Ang sagot, hindi ho pwede. Kasi fixed by law yan. In fact, hindi rin po pwede yung arrangement na yung undertime can be offset by overtime. Teka muna, ano ba ang concept natin ng undertime? You have 8 hours of work, 8 hours of work. Pagkatapos, after 6 hours, umuwi ka na. Ayaw mo na magtrabaho. So undertime ka ng 2 hours. Kasi 8 hours ka dapat eh. After 6 hours, umuwi ka. So may 2 hours undertime. Babawasan yon actual hourly rate. Pero sabi ng employer, o sige, hindi ko babawasin yung 2 hours undertime mo, but tomorrow you render 2 hours of overtime work to offset your undertime. Ay, hindi pwede. Lugi ang employee doon. Bakit lugi ang employee? Eh kasi yung overtime, mas malaki ang bayad kaysa dun sa deduction sa undertime. That is the reason why Article 88 of the Labor Code does not allow offsetting of undertime by overtime because that is disadvantageous to the employee. Mas mahal ang bayad sa overtime kaysa dun sa actual deduction from undertime. Okay? Now, general rule, an employee cannot be compelled to render overtime work if the employee does not want to. 8 oras ka na nagtrabaho. Tapos sabi ng employer, gusto mo na magpahinga, di ba? Pero sabi ng employer, hindi pa tapos kasi marami pa tayong gagawin. Ay, tamad ka na. Hindi ka pwedeng pilitin. Now, si employee naman na medyo matindi ang pangangailangan sa pera, kaya nila, ang lalaki nagigipit kahit sa bading, kumakapit. Kailangan niya ng maraming pera, gusto niya mag-overtime. Pero sabi ni employer, ano yung overtime? Wala naman tayong gagawin na. Hindi rin pwede. So walang pilitan. However, under Article 89 of the Labor Code, there are several instances that when the employer may compel an employee to render overtime work. Tingnan nyo lang yan. Basahin nyo lang yan. Hindi naman madalas itinatanong sa baryan, pero it's worth reading. Like when the country is at war or there is a national or local emergency. Ito yung dahilan kung bakit yung ating mga frontliners, yung ating mga health personnel ay nire-require na mag-overtime at mag-work even during their rest day. Puntahan niyo yung Article 92. Yun naman yung exceptions to the rule that during your rest day, you are not required to work. Okay? So daanan niyo yan. Ngayon, present itong mga sitwasyon na ito sa Article 89. The employee is required to render overtime work. The employee did not render overtime work. Ano ang consequence? Natural. May consequences yan. Pwede siya matanggal sa trabaho. Pwede siya masuspinde. Kasi that could mean willful disobedience. Or, iyan po ay maaaring gross misconduct or serious misconduct under Article 297 of the Labor Code. Those are valid grounds or just causes for the dismissal of an employee, of course, after due process. Right? So, puntahan natin yung rest day. Siyempre, kahit si Jollibee napapagod, ano? at tinatapon yung tuwalya dun sa manok. Nabalitaan niyo ba yan? Okay. So, every employee is entitled to 24 consecutive hours of work after every 6 consecutive days of work. 6 na araw ka nagtrabaho. On the 7th day, dapat mag-rest ka naman. As I said earlier, even God rested on the 7th day. Are you greater than God that you are working on the 7th day? Now, ang tanong dito, kaya nga ako, pagka-rest day ko, talagang di nyo ako mapipilit maglaba eh. Bakit? Namamlansya tayo, baka mapasma. Asensya na, kasi yun nga, walang protection sa atin. Kaya later on, papakilala ko sa inyo yung ating party list na itatayo. Okay. Now, yung employer at yung employee, ang tanong kasi dito, kailan ba ang rest day? Sunday ba talaga ang rest day? Ang sagot, depende. Pagkakasunduan niya ng employer, taking into account the religious persuasion of the employee. Kasi may mga relihiyon po tayong alam, di ko nababanggitin yung mga Seventh-day Adventist, na Sabado, yung kanilang pangilin. Tawag, hindi pangilinan, kundi pangilin. Yung kanilang araw of worship, the day of worship. When they commune with their God. Right? So,
Kung yun ang kanyang religious persuasion, yun ang belief niya na kailangan sumamba siya pagka Saturday, ay pwedeng i-negotiate sa employer at igagalang dapat ng employer na yun ang kanyang rest day. When the employee is required to work on his rest day, kasi hindi dapat siya nagtatrabaho, is given additional 30% premium pay. Ang tawag dyan, premium pay. Ano? Ngayon, general rule, as I said, during your rest day, you cannot be compelled to work. However, there are circumstances under Article 92. So, ikumpara ninyo yung 89 at saka 92. Under Article 92, the employer may require to work the employee on his rest day. In the following situations. Number one, in case of actual or impending emergency caused by serious accident, flood, etc. So, naman yan, ha? 6 yata yan. Tingnan nyo na lang, basahin nyo, hindi naman kailangan memorize, basahin nyo lang. Kasi pag present itong mga ito, tulad ngayon, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga health workers 7 days a week ang trabaho, nag-overtime pa minsan. Bakit? May actual emergency. Ha? Kaya dapat i-demanda na natin ang China sa dami ng ginawang perwisyo ng virus galing doon sa kanilang laboratory sa Wuhan. Sabi na galing daw sa mga paniki. Sabi ng paniki, ba't ako? Ba't nga naman siya? Diba? So ito ang mga sitwasyon na ang employer may compel the employee to work even during his rest day. Pero pag nagtrabaho siya sa kanyang rest day, entitled siya sa additional 30% premium pay. So rest day niya Saturday, pero sabi ng employer, magtrabaho kailangan natin eh. Nagtrabaho siya, abay may additional 30% yung 8 hours niya. At pagka nag-overtime siya, may another 30% yung hourly rate niya. Okay. Now, ano naman yung Sunday? Ang Sunday ho, kung rest day lang, kasi wala na tayong Blue Sunday law. Ano ba yung Blue Sunday law? Na dapat pag Sunday, sarado lahat ng establishments. Wala nang ganun eh. Nung panahon ng Kastila, ganun yon. Na pag Sunday, 3 lang ang bukas eh. Sa umaga, nagsisimba. Di bukas yung simbahan. Mag-asawa, magsisimba. Maya-maya, pagkatapos magsimba, si Mr. diretso na doon sa sabungan. Ha? So, bukas yung cockpit arena. Yung Mrs. naman, nasa merkado, nasa palengke. So, yun lang ang bukas. But nowadays, wala na nangingili ng Sunday. Ilan na lamang, di ba? Kasi any day can be a rest day. So, ngayon, yan ang sinasabi ko na kapag ka rest day mo, pinagtrabaho ka, you have additional 30%. Nag-overtime ka pa. Eh di 30% of 130% sa hourly rate. Ngayon, ang sabi ng Article 93 Paragraph C, yung rest day mo nataon na special holiday. So ano ba yung mga special holiday? Example, November 1. Hindi po yan regular holiday. That is a special holiday. November 1, assuming nataon ng Friday. Rest day mo yung Friday, nataon na November 1, hindi ka nagtrabaho, no work, no pay. Pag nagtrabaho ka, yan ang sinasabi ng Article 93 Paragraph C, ang premium pay ay additional 50%. So kung 800 ka, nagtrabaho ka on a rest day, falling on a special holiday, may additional 50%, 400. So magkano ang iyong hourly rate? 150. So nag-overtime ka, yun ang dadagdagan natin ng 30% doon sa 150%. Okay? Puntahan natin yung special holiday. As I said, ang rule natin, special holiday, no work, no pay. If the employee works, during special holiday, meron siyang additional 30% premium pay. Kapag kayong special holiday na tapat sa rest day, no work, no pay. Pag hindi siya nagtrabaho, syempre no pay. Pero pagka siya ay nagtrabaho, entitled siya sa 150%. Okay? Kasi dalawang occasions special holiday, rest day at the same time. Pag hindi nagtrabaho, edi wala lang. Pero nagtrabaho kasi siya, so entitled siya doon sa additional compensation, ang tawag natin ay premium pay of 50%. So yan yung example dyan, 800 siya per hours kasi 8 hours of work. 800. So 8 hours of work, 100 siya. Ngayon, plus 50%. 50% of 800, 400. So 1,200.
Yung 1,200, i-divide mo sa 8, ang mangyayari niyan, 150. So yun ang dadagdagan natin na pag nag-overtime siya, dadagdagan natin ng 30% yung 150%. Okay? So I hope you get that computation. Ha? Now, ano ba yung mga special holidays? Meron tayong dalawang uri ng special holidays. Yung nationwide special holidays under Republic Act 9492 and some other regulations. At meron tayong mga local special holidays. For example, in the city of Manila and in the city of San Juan in Metro Manila, June 24 is a special holiday. Sa kanila lang, araw ng Maynila, piyesta ni San Juan. So, pag doon ka nagtatrabaho sa mga lugar na yan, no work, no pay yan kung di ka nagtrabaho. Pero pag nagtrabaho ka, additional 30%. Okay? So what about the nationwide special holidays? Number 1, All Saints Day. That's November 1. That's provided by law. Then December 31, or the last day of the year. That's why, sabi ni Presidente Duterte recently, dapat daw hindi na special holiday itong December 31. Dapat magtrabaho ng mga tao. Hindi po pwede yan kasi ito po ay may batas. Remember, just like every law student knows this, that the president cannot legislate. So if there is a law, we follow the law regardless of the desires of the president. Diba? Kung talagang ayaw na ni presidente ng ganyang policy, utusan niya ang Kongreso na mag-legislate para i-amend ang batas na ito. Ganun kasimple yun. Now, gusto niya ng mandatory ROTC. Meron tayong NSTP law, Republic Act 9163, di ba? Hindi mandatory ang ROTC. So kung gusto niya maging mandatory ang ROTC, Kongreso ang gagawa niyan. At ngayon parang ginawa na yata ng Congress, meron na silang approved bill on third reading na mandatory na yung ROTC. I do not know with the Senate. Ngayon, another nationwide special holiday ay yung Monday nearest August 21. Ano ba yung August 21? That's Ninoy Aquino Day. Yan yung kamatayan ni Ninoy Aquino. At yan yung advice nila kay Secretary Mar Rojas kasi hindi nananalo itong secretary. Hanggang senador lang siya Vice President, talo. Presidente, talo. Sabi nila kay Secretary, alam mo, Secretary, nung namatay si Ninoy, kaya nga may Ninoy Aquino Day tayo, nanalo si Cory. Nung namatay si Cory, nanalo si Pinoy. Nung namatay si Jesse, nanalo si Lenny. Hindi na nanalo si Mar Ops, wala ko sinabing patayin si Corina. Okay, joke lang yan. Now, under Republic Act 10966, para sa mga Katoliko, Immaculate Conception Day, December 8. Special holiday rin po yan. Okay? Hindi yung pwedeng baguhin unless there is a law. Kaya no work, no pay nga lang kasi special holiday. Ngayon, puntahan natin yung mga special holidays by virtue of presidential proclamation. So ito, pwedeng baguhin ito ng mga presidente. Presidente rin kasi nag-issue niyan Chinese New Year. Mo babol yan. Wala bang Buddhist New Year? Dapat pati yun. Bakit Chinese New Year lang? Kasi nga, maraming Chinese sa Pilipinas. Puro Chinese na nga yata. Okay. And then, EDSA Day. Wala bang Kamuning Kamyas Day? O kaya yung Ortigas Day? The EDSA. Ano ba EDSA? Epifanio de los Santos Avenue. Sino ba si Epifanio de los Santos? Dating director ng National Library na sumulat ng isang libro. Pinangalan sa kanya EDSA. Okay, February 25. Pwedeng baguhin yan And then Black Saturday. Ito yung Holy Week, di ba? Yung Holy Week, ayaw na ayaw niya ni President Erap Kasi nagsisimula Domingo de Ramos, yung palaspas. Nagtatapos daw Sabado de Gloria. Wala man lang Joseph. Yan yung Black Saturday. Okay? And then All Souls Day. Take note, All Saints Day is special holiday nationwide. 94-92 yung batas. Yung November 2, All Souls Day, presidential proclamation lang yan. Kaya pwedeng baguhin lahat yan ni Presidente Duterte kasi presidential proclamation. Okay? So may mga lugar kasi, like for example, I could cite for one, Angono Rizal. Ang celebration, celebrate ba? Commemoration ng mga pagpunta sa sementeryo ay All Souls Day talaga, November 2. Okay? Then December 24, yan, pwedeng baguhin lahat yan. Pero in December 31, hindi pwedeng baguhin yun kasi may batas yun unless a law is passed. Okay? So maliwanag. So rule natin dito, kahit na presidential proclamation, no work, no pay. But if the employee works, he's entitled to 100% compensation plus 30% premium pay. At kung yung kanyang special holiday ay nataon
na rest day niya at nagtrabaho siya, additional 50% dun sa 8 hours work. Okay? I hope you understand. Now, Article 94 talks about right to holiday pay. Kaya ito tinawag na holiday pay kasi doon sa special holiday, premium pay lang ang binabayad. Kaya dapat ito ay maging ano sa inyo, no? Maging common at maging ordinary, I should say. Na pag sinabing holiday pay, you are referring to regular holiday. Kasi pag special holiday, we do not call it holiday pay, rather we call it premium pay, no? Okay. So, 10 regular holidays. Yan ang sabi ng Article 94. If the employee does not work, he earns 100%. But if the employee works, he gets 200% of the regular rate. Going back to our example, 800 siya for 8 hours of work. Regular holiday, hindi siya nagtrabaho, he gets paid 800. Nagtrabaho siya, 1,600. 200. Di ba? So ano ngayon ang mga regular holidays? Ito po, January 1. Siyempre, New Year's Day, di ba? February, meron bang nangyayari sa February? Meron. Pero hindi yun regular holiday. Very special holiday. Araw ng mga puso. Pero ako, inaantay ko yung araw ng mga utak. Parang hindi dumarating. Eh, no? At wala naman daw masyado nangyayari dito sa araw ng mga puso except the fact na meron daw payanig sa Pasig, Big Bang sa Alabang at disgrasya sa Santa Mesa. I do not know. Anyway, so gawin nating March, April. Either Monday, Thursday or Good Friday. Ito na yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Ano? And then, sumasabay ng Friday, ng April, yung araw ng kagitingan na minsan natataon na ito ay natapat either Monday, Thursday, or Good Friday. Kaya mamaya may ibang rule tayo dyan. So, ayan, pagdating ng ang Holy Week, hindi ito pumapatak earlier than March 15 and not later than April 20 yata. Kasi ang binibilang yung full moon. Kasi nung bata pa ako, naalala ko yung nanay ko, sabi niya, pagka Biyernes Santo at bilog ang buwan, huwag kang lalabas. Maraming maligno dyan. Nung nagkakaedad na tayo, napansin ko lahat ng Biyernes Santo palagi naman bilog ang buwan. Yung pala, ang binibilang, yung talagang kabilugan ng buwan bago dumating doon kay Easter. Kasi whether you like it or not, ito halaw doon sa mga pagan practices sa Roman Empire. Diba? Si Easter, coming from Easter. Sino bata pa ako? Ito, question lang naman. Tinatanong ko, ano bang kinalaman ni Jesus Christ? Diba, ang Easter is celebration of the resurrection. Anong kinalaman ni Jesus Christ doon sa rabbit? Kasi may Easter bunny. At anong kinalaman ni Jesus Christ doon sa itlog? May Easter egg. Diba? And then I realized, mga pagan practices pala ito na ikinunect na lamang doon sa resurrection of Jesus Christ. Anyway, so that's another story. Kaya binong nanay ko, huwag ka magpari kasi pag nagpari ka, marami kang kaluluwang iligaw. Kasi nang gusto ko talaga maging pari. Kasi bata pa ako, may sisimba kami ng nanay ko. Tapos, pag sinabi ng pari, tayo, lahat tatayo. Pag sinabi, upo, lahat upo. Pag sinabi niya, luhod, lahat luhod. Abay, gusto ko rin yan. Ano malaman ng nanay kong papari ako, papasok sa seminary, ayaw niya. Okay, so, Labor Day. Naku, yan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ngayon. Labor Day, May 1. Di ba? Then, Independence Day, June 12. Kasarinlan, hindi kalayaan. Although, di ka pwede magsarili, pwede ka malaya. So, araw ng Kasarinlan, June 12. And then, National Heroes Day. Yan ay last Sunday of August. Pero sineselebrate normally ito last Monday or Monday nearest to the last Sunday. Pati pa kasi gawing Monday. Ay, nasa batas . Then, you have the Muslim holiday, Eid al-Fitr. Dati-rate, ito ay doon lamang sa mga Muslim region sa atin, sa ARMM na ngayon ay BARM. But under Republic Act 9177, all the archipelago ay holiday ito. All over the archipelago, holiday yan, Muslim man o hindi. At isa pang Muslim holiday, Idul Adha. Yan. Ito ay mga Muslim holidays. At sabi ko doon sa kaibigan kong Muslim, brother, sa inyo ba pwede mag-asawa ng wal? Sabi niya, sir,
Pag Muslim, 4 lang. Pag 8, Kristiyano ka. Okay. And then November 30, Bonifacio Day. Ay, ito ho ay birthday ni Bonifacio. Kasi pinatay si Bonifacio May 10, 1897 doon sa Mount Nagpatong. Pero sabi ni Dr. Saide, Mount Buntis. Ano ba talaga? Kaya may libro tayo dyan sa Rex Bookstore. Ito yung The Struggle for Freedom, a textbook on Philippine history. Ha? Sinarify natin ito eh. Mamaya, papakita ko sa inyo yung libro. Si Bonifacio pinatay May 10, 1897. Pero hindi sa Mount Nagpatong, Mount Buntis, kundi sa Mount ng Anak. Anyway, so Christmas Day, siyempre. Sino ba naman gusto magtrabaho ng Christmas? At dumarating yung mga mani po ninong. Pero ngayon, hindi na, GCash na lang. Eh, no? And then Rizal Day. Ito ay death anniversary ni Jose Rizal. So 12 na ang ating regular holidays kasi 10 yun na sa labor code plus 2 Muslim holidays. Kaya nagre-reklamo yung mga employers, especially foreigners, sa ibang bansa, ilan lang ang holiday? Mga 3, 4 lang ang holidays isang taon. Tayo sang katerba, 12. At under Article 94, Paragraph C, pag nagkaroon ng eleksyon, the day designated for the holding of the election, regular holiday. OMG! Kaya ayaw na nila mag-invest dito sa katerbang holiday. Tapos may maternity leave ka pa para sa mga female employees. Didiscuss natin later on. Ha? Now, ang tanong, what if there are 2 regular holidays falling on the same day? Nangyayari minsan yan, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Way back 1993, ganito ang nangyari. Yung Good Friday, pumatak na April 9. And April 9 is araw ng Kagitingan. Di ba? So there are 2 holidays on the same day. Ang sabi ng Asian Transmission, dapat bayaran ng 200% yung empleyado pag hindi nagtrabaho. Okay? That is also the content of the 2012 Handbook on Workers' Statutory and Monetary Benefits ng Bureau of Working Conditions. No? Ito. So, araw ng Kagitingan, pumatak ng Monday, Thursday, or Good Friday, kasi yun lang naman ang pinapatakan yan eh. Either Good Friday or Monday, Thursday. Noong panahon ni Gloria Arroyo, naalala ko, 2006, yung April 9 naging Monday, Thursday. So ang ginawa niya, celebration ng April 9, ginawang Monday nung April 6. Tapos yung April 9, yun ay Monday, Thursday. Bagay, Monday, Thursday, pwede naman siyang Monday or Thursday, di ba? Okay. Pag hindi iminob, 2 holidays in 1 day. So ano mangyayari? Pag ang empleyado hindi nagtrabaho, 200%. May mga empleyado na nagtatrabaho. Ang sabi ng Department of Labor, dagdagan ng 100%. So 300% lang. And that was also the ruling of the court in the 2004 case of Asian Transmission. Di ba? Kasi, ang sabi ng iba, in case of doubt, interpret in favor of the worker. Wala namang doubt eh. Kasi ganito yan ha. Pag regular holiday, hindi ka nagtrabaho, bayad ka 100% for the holiday. 1 holiday, nagtrabaho ka 200 kasi 100 for the holiday, 100 for your work. There are 2 holidays. Hindi ka nagtrabaho, 200, 100 for each holiday. Nagtrabaho ka, don't tell me doble yung trabaho mo. Di ba? So walang doubt doon. It's a matter of interpretation, correct interpretation. So hindi 2 times 2. Kasi pag 2 times 2, 400 talaga. Ang sabi ng Department of Labor, 1 plus 1 plus 1. Diba? Para yan yung interpretation ng Trinity, yung mga Trinitarian, naniniwala sa 3 persons in 1 God. Diba? 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. Hindi yan na matanggap ng mga hindi Trinitarian. Kasi ordinary mathematics, 1 plus 1 plus 1 is 3. Okay? At anyway, so, well, igalang natin ang paniniwala ng iba, no? Kasi kanya-kanya tayong paniniwala, and the reason why there are conflicts in the world because people do not respect the beliefs of other people. We would always insist on what we believe. Di ba? Yun doon nagkakaproblema. But if we try to respect the beliefs of others, walang problema eh. Kanya-kanya tayong paniniwala anyway, it will be you who would be personally accountable to whatever you believe in at the end of the day. If you believe in God, good for you. If you don't believe in God, that's your choice. Diba? Now, 2010 bar exam.
Question number 4. A worker at ABC company was on leave with pay on March 31, 2010. He reported for work on April 1 and 2 at nagkataon ng Monday, Thursday, and Good Friday. Is he entitled to pay for 2 successive holidays? So ba't ganyan ang tanong? Kasi may policy na pag absent ka the day before the regular holiday, wala kang holiday pay. Okay? May ibang kumpanya naman na kapag absent ka after the holiday, hindi ka babayaran ng holiday pay. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, valid yan. But, hindi pwede yung before the holiday and after the holiday, i-require mo ang empleyado na present. Ang sabi ng Asian Transmission versus Court of Appeals, the employer can only require the employees to work before or after the holiday para mabayaran siya ng holiday pay. Okay? So, yung facts kanina, si A ay naka-leave with pay. O pag leave with pay ka, hindi ka absent. So, entitled ka sa holiday pay. Di ba? Ngayon, kung ordinaryong absent without pay, Miyerkules Santo nag-absent siya, at ang policy ng kumpanya, you should be present the day before the holiday. E nag-absent siya nung March 31, April 1 and 2, successive holidays. Kung siya ay absent lamang without pay at yun ang policy ng kumpanya, wala siyang holiday pay. Okay? Ngayon, kung ang policy ng kumpanya after the holiday, dapat present siya, hindi siya pwedeng i-require na present before. Kasi nga, ang sabi ng Asian Transmission, balikan natin, it must be immediately preceding or after a regular holiday. It cannot be both. Isa lang. Hindi ka pwedeng pareho. Dapat mamili ka. Now, assuming itong si A ay absent without pay, ordinaryong absence. Pagkatapos, successive holidays, no? Huwebes Santo, Biyernes Santo, absent siya noong Miyerkules. Pwede bang mabayaran din siya ng holiday pay? May paraan. He has to report for work on Monday, Thursday. Assuming the employer would allow him to work. Kasi pag nag-work na siya on Monday, Thursday, babayaran na siya ng Good Friday. Yung report niya ng Monday, Thursday, doble yung bayad sa kanya. So nabayaran din siya ng holiday pay. At yung Friday, kahit di na siya mag-report, bayad na siya 100%. Kasi present na siya the day before the regular holiday. Maliwanag tayo, Ngayon, entitled ba ang mga private school teachers sa holiday pay? Ang sagot, depende. Titingnan mo yung kanyang annual income. Yung annual income niya, i-divide mo sa 251. At lumabas ay minimum wage. For example, in Metro Manila, minimum wage 537. So yung annual income ni teacher, dinivide mo sa 251, equivalent lang sa minimum wage. Babayaran mo siya ng holiday pay. Pero kung ang ginamit mong divisor ay 365 ang ginamit. Yung kanyang annual income divided by 365, ang quotient ay equivalent to 537 or higher, wala na siyang holiday pay. Kasi ibig sabihin, 365 na ang ginamit mong divisor, all the days of the year, bayad siya. Holiday man o hindi, Saturday o Sunday, bayad siya. So kaya, wala na siyang holiday pay. Okay, that's the case of Jose Rizal College versus NLRC. Pagkahaba-haba niya, but yan ang importante dyan. The payment of holiday pay for private school teachers. Kasi yung mga public school teachers, walang holiday pay yan. Bakit? Bayad sila all throughout the year. In fact, kahit summer, di ba? Hindi nagtuturo pag summer. Although nagrereklamo yung mga teachers, nagre-report sila even during summer. Yes, bayad naman sila 2 months pay kaya yan, na hindi naman sila araw-araw nagre-report, di ba? Pag pinag-report mo, nagagalit pa. Kasi alam ko yan teacher tayo At saka nagle-lecture ako doon sa mga in-service training nila. So minsan yung iba tinatamad kapag pupunta sa school para mag-attend ng seminar. Yun. Kasama sa mga racket natin yan dati. O ngayon, puntahan natin. Kung may mga tanong kayo, you can just go to my YouTube account or sa Facebook account. Pwede kayong mag-question doon, mag-submit ng question ninyo at sasagutin natin yung mga tanong ninyo. Okay. So under Article 95, ito yung Service Incentive Leave. Alam nyo, ang katotohanan sa Labor Code, wala tayong sick leave,
walang vacation leave, walang bereavement leave, at yung iba may broken-hearted leave. Wala lahat yan. Ang nasa labor code lamang ay service incentive leave. At yan ay 5 araw lang. Okay? At dapat yung empleyado ay nakakumpleto ng at least 12 months of service, whether continuous or broken. Okay? So, ano ba yan? Yung kinakainan namin dati, no? Cooking ng ina mo. May nagtayo din ng kalaban niya. Ayan. Okay? Nasa Google naman yan. Ngayon, itong mga employer, pag nagbigay na ng let's say 15 days sick leave, 15 days vacation leave, hindi na sila required na magbigay pa ng 5 days incentive leave kasi mas marami na yun eh. Di ba? So ito, service incentive leave, pag hindi nagamit, commutable to cash equivalent. So 5 araw. Okay? Ngayon, ganito. Si employer, nagbigay na siya ng service ng sick leave, vacation leave. Required pa ba siya na magbigay ng 5 days? Hindi na. Pero bawal yung policy na no conversion. So meron kang 15 days sick leave, 15 days vacation leave. Sabi ng employer, gamitin mo. Pag di mo nagamit yan, no conversion. Bawal ho yun. Kasi the law requires that at least 5 days must be converted into cash equivalent. At the end of the year, pag hindi nagamit. Ha? Ayan. So yan ang rule natin. Wala tayong paano nagkaroon ng sick leave, vacation leave? Well, either company policy or collective bargaining agreement provision. Maliwanag, ha? So we proceed to Article 96. Okay. Sensya na kayo, medyo mabilis yata. Pero babagalan natin. Kasi mabilis talaga ako sa lahat ng bagay para sa panliligaw. Pagka pinanligaw, do you love me or do you love me? Yes or yes. Ganun lang. Katatagalin po ba yan? Anyway, so Article 96 service charge amended by a bill and now a law authored by Senator Joel Villanueva. Sabi diyan, ang service charge na nakolekta, dati kasi sa labor code kung titingnan ninyo, pag nakakolekta ng service charge, halimbawa, kumain kayo sa mga restaurants, pwede pa mag-dine-in. Pwede na, konti lang ang pinapayagan. So let's say, kumain ka sa Shakey's, o kaya dun sa Kina Rogers, o kaya dun sa Max, di ba? Kumain ka, doon sa resibo nakalagay sa dulo, service charge. Kahit hindi mo naman ginamit, hindi mo naman natikman, may service charge. So yung iniipon yan. In the old labor code provision, yung nakolektang service charge, 85% goes to the employees covered. 15% goes to the employer. Sabi ng batas, bakit pa naman makikishare pa ang employer? Kumikita naman siya, pabayaan mo na. So right now, under 11360, the service charge collected every month, 100% goes to the employees. Paghahati-hatian nila yan. So, let's say, bawat employee, yung share niya service charge 100 pesos every month. Yung ba naman, napakalahing bagay para kay employer, di ba? Malit na bagay. So, bigyan mo na sa mga employees. Tutuwa pa sila sa'yo. Ang problema, wala nang nagda-dine-in kasi nga mahigpit ang mga protocols. So, ang ginawa ng employer, pinigil niya ang pagkolekta ng service charge. So, ano mangyayari dun sa 100 pesos share ng bawat empleyado niya? Sabi ng implementing rules, it shall be integrated into the wages. So tinanggal mo yung service charge, paano na yung 100 pesos? Babayaran ni employer yan. Kasi in one case, sabi dun sa Mayon Hotel and Restaurant versus Adana, hindi naman yan profit share. Yan ay service charge and under the rules, pag diniscontinue, it should be integrated into the wages. Di ba? Now, ito yung mga establishments na pwedeng mangolekta ng service charge. So, tinan nyo, mga service establishments, kaya nga service charge, di ba? Hotels, restaurant, bakit wala yung motel? Nandun daw sa lodging houses. Nightclub, meron bang day club? So on, di ba? So, di ko alam, di ako pupunta sa mga ganyan. Anyway, so may tanong, sabi niya, what's the difference between a lawyer and an angry rhinoceros? Hindi ba yun? Sabi, the lawyer charges more. Okay. So puntahan natin yung Article 97, wages. Ano ba yung wages?
It is the remuneration or earnings, however designated for work done or work to be done or service rendered or to be rendered. Okay? Now, it is capable of being expressed in terms of money. Natural. So ano bang kaibahan ng wage or salary? Basically, pareho lang naman yan. Diba? Payment for services or work rendered. Kaya lang yung salary para sa atin, para daw sa mga white-collar job, para daw sa mga blue-collar job, wages lang. Paano kung gray ang collar ko? Wala tayo doon. Okay? So, puntahan natin yung importansya ng determination of basic salary. Kasi diyan nagkakatalo minsan no? Sa isang retaining client ko, sabi niya, attorney, paano ba yung paghuhulog sa SSS? Ano ba ang basis? Sabi ko, basic salary. Kasi ini-insist daw ng mga employees na pati yung commission nila kasi mga nasa sales So pati yung commission daw dapat kasama dun sa determination ng contribution sa SSS. Sabi ko, lugi ka dyan. Kasi ang nasa batas naman talaga ay basic salary. Yan ba ay practice ninyo? Hindi. Bakit nyo gagawin practice, di ba? So, basic salary shall include all earnings. Pero hindi kasama ang cost of living allowance. Hindi rin kasama yung mga commission. Hindi rin kasama yung mga allowances and other perks na ibinibigay ng employer. So anong purpose ng determination of basic salary? All other benefits, including maternity leave, ang basis po niyan ay yung basic salary. Hindi kasama dyan yung mga other earnings or commission, allowances, etc. Profit share, hindi kasama dyan. No? So, in the labor code, may tinatawag na supplement. Hindi ito gamot at hindi maaaring panggamot sa anumang uri ng sakit. Ba't nyo binibenta? Niloloko nyo lang kami. Ano pala pwedeng panggamot, ba't binibenta nyo pa? Okay. So under the labor laws, supplements are extra remuneration. Special privileges or benefits given to or received by the laborers above their ordinary earnings. So supplements are not included in the basic salary. And according to the court, in that case of SLL cables, they are not to be deducted from the wages of the employee. Kasi nga small benefits lang naman Kung baga sa taxation law, de minimis benefits, yung ba ay taxable? Diba? So supplements are not wage deductible. So anong example nito? Binibigyan mo ng libreng snacks yung mga employees mo during break time. Abay, huwag mo na maibawas sa sweldo nila. It will make a difference kung ang ibinibigay mo ay facilities. Kaya sabi ng Korte Suprema, in that same case of SLL cables, facilities are items of expense necessary for the laborers and his family's existence and subsistence, so that by express provision of law, they form part of the wages when furnished by the employer. Example, yung nakikita ninyo, binigyan ka ng car loan ng iyong employer. Aba natural, babayaran mo yung halaga ng kotse na yan. Kasi kung di ka niya binigyan ng kotse, bibilhin mo rin naman yan, di ba? Lalo na ngayon, napakahirap daw sumakay. Ako kasi naglalakad na lang ako Kaya hindi ko nararanasan yung mahirap ng pagsakay kasi naglalakad lang. Otherwise, mahirap daw sumakay. Bumili ka ng kotse. Di natural, i-deduct naman ni employer yan. But take note, yun ang kaibahan ng facilities sa supplements. Facilities are wage deductible. Supplements are not. Dahil small benefits lang yun. Now, according to the court, there are legal requirements for deducting facilities from wages. Number one, facilities must be proven that they are customarily furnished by the trade or business of the employer. Number two, they are voluntarily accepted in writing by the employees. So, binigyan ka ng car loan ng employer, ayaw mo naman pala, bakit niya ibibigay sa'yo? Ayaw mo. Yan ang general rule. Pag ayaw, wag pilitin. Di ba? And finally, facilities must be charged at fair and reasonable value. Or mere availment if not sufficient to allow deductions from employees' wages. So para ma-deduct yan from the wages of the employee, the following elements must be complied with, sabi ng SLL Cables versus NLRC. This is just a repetition of an old case, yung Mabesa versus NLRC. Okay? Maliwanag tayo dito sa
distinction between facilities and supplements. Now, we proceed to Article 100. Ano ba ito? If you try to look at Article 100, the actual intent of the Labor Code for the so-called prohibition against elimination or diminution would be for the benefits already provided by the employer prior to the effectivity of the Labor Code. Okay? So, halimbawa, si employer, ang overtime rate niya noong 1973 ay 50% for the hourly rate. Dumating ang 1974, nagkaroon ng labor code. Ang sabi ng labor code, 25% lang. So hindi siya po pwedeng mag-reduce at gagawin niyang 25% kasi nakagawian na 50%. Okay? Kasi ang sabi diyan, a company practice favoring the employees cannot be withheld unilaterally by the employer. Diba? So hindi na pwedeng i-withhold ng employer. Bakit? Binibigay niya na yan eh. So pag tinanggal niya pa yan, that would lead to diminution, meaning nagdi-decrease. Oh. In that case of Sevilla Trading, ang issue dito, yung bang Presidential Decree 851, that's the 13th month pay law. Sa ilalim kasi ng batas na ito, if the employer has already been giving Christmas bonus, okay? Hindi na siya required na magbigay pa ng 13th month pay. Kung yung Christmas bonus is equivalent to or greater than the computed 13th month pay. So how do we compute the 13th month pay? Ito yung tanong noong 2018 bar exam. Right? So Nico is a medical representative engaged in the promotion of pharmaceutical products and medical services for Northern Pharmaceuticals Incorporated. He regularly visits physicians, clinics to inform them of the chemical composition and benefits of his employer's products. At the end of every day, he receives basic wage of 700 plus 150 productivity allowance. For purposes of computing Nico's 13th month pay, should the daily productivity allowance be included? Okay? Unang-una, hindi dapat entitled siya sa 13th month pay kasi siya ay field personnel. Okay nyo? That's one issue. Yung iba, hindi nakuha kaagad dyan kasi tiningnan nila, o nga, hindi kasama sa computation. Computation kaagad ang pinagtuunan. Samantalang, ang tanong, o nga, computation. Pero inililigaw ka nung examiner eh. Kasi ang tanong dyan, is he entitled really to receive 13th month pay? General rule, hindi. Unless may policy ang kumpanya na pati ang mga medrep na mga field personnel yan ay entitled sa 13th month pay under Presidential Decree 851. Now, assuming na siya ay entitled, ang computation lamang ay yung 700 kasi yun ang kanyang basic pay at hindi kasama yung productivity allowance na 150. Yan ang sinasabi ng Presidential Decree 851. Okay? So under PD 851, the 13th month pay law, yung income niya for 1 year or 12 months, i-divide mo into 12. At yung quotient, that is your 13th month pay. Ayan. So ang basis ay basic salary. So yung kanyang productivity incentive, hindi kasali yun. At sa ilalim ng Presidential Decree 851, kung nagbibigay ka na ng Christmas bonus na equivalent to the computed 13th month pay, you are no longer required to pay 13th month pay. Yan ang sabi ng Presidential Decree 851. Ngayon, nagkaroon ng COVID. Ang mga employers ba ay pwedeng magsabi na hindi na muna sila magbibigay ng 13th month pay? Well, pwede naman if they are distressed employers. So yung mga distressed employers na ito, kailangan manghingi sila ng permiso sa Secretary of Labor na wala ho kami masyadong income ngayon, lugi kami. So pag pinayagan sila ng Secretary, that's the time na excuse sila from paying 13th month pay. Kailan ho ba nire-release ang 13th month pay? Ito po ay i-release dapat pwedeng twice a year. Kailan yan? Una, during the opening of classes. So doon tayo nagka-problema.
Kasi akala nung iba, June. Nung unang panahon kasi June ang opening ng classes. Pero wala naman sinabi sa Presidential Decree 851 na June mo ibibigay. Basta sabi doon, before the opening of classes. So siguro, opening ng classes ngayon ay August, hindi pwedeng August. And then the remaining portion will be on or before December 24. Kasi naman December 25, Pasko na, magsha-shopping pa ito, hindi ba? O bigay mo naman ng December 24. Diba? Now, what if the employee resigned before the end of the year? Ay entitled pa rin siya sa proportionate 13th month pay. Let's say nagtrabaho siya January to June. Pagdating ng June, nag-resign siya. Voluntary resignation. So wala siya natanggap kahit ano, kundi yung last salary niya. Entitled siya sa 13th month pay na ang computation ay the salary from January up to June divided by 12. Eh siyempre, mas maliit. Pero yun ang tinatawag na proportionate 13th month pay. Okay? Now, under Article 101, ito yung mga empleyado na paid by result. Di ba? Piece rate. At yung mga Pacquiao, ano ba yung Pacquiao? Hindi si Manny Pacquiao, iba yan. Yung Pacquiao, halimbawa, nakipagkontrata ka dun sa isang may-ari ng building. Pipinturahan yung buong building, no? Dalawa ang pwede mong gawin. Either arawan o pakyawan. Pag arawan, babayaran ka everyday. At the end of the day, may salary ka. Pero sa tingin mo, malulugi ka pagka daily, ano? At matatapos mo naman ito in an earlier date. So pwede kang lumaban ng pakyawan. O boss, 10,000. Papinturahan ko lahat ng buong building mo. Binayaran ka ng 10,000. Natapos mo in 3 days. Abay, kita ka. Kasi kung arawan, babayaran ka lang ng 537 per day. Di ba? Ay natapos mo in 3 days, di wala pang 2,000 ang kinita mo. Di ba? At maraming nagsusulong sa kandidatura ni Manny Pacquiao. Kasi nga naman, ang problema natin virus At nagkakaproblema tayo sa vaccine. Kung si Pacquiao mananalo, di may vaccine champion tayo. At ito daw, liberal, ipipil din itong si Lenny at saka si Chel Jokno, kaya ang tambalan nila, leche. Pero si Manny Pacquiao at saka si Amy Marcos, kaya yan pakni. Pero ito naman daw si Sara at saka si Bongo, ayan naman sila sabong. Yan ang mga tambalan sa 2022. Pero ako, magmula noong 2016 hanggang 2022, hindi ko isusurrender itong suportado ko dapat si Grace po Basta kukunin niyang Vice President si Kiko Pangilinan. Para ang sigaw natin ay po Kiko. Tagal na yan Dapat sa 2022 matuloy na. At saka si Senador Gordon sasama yata. Ito naman siya. Pasok daw si Dick sa po Kiko. Anyway, so puntahan natin yung Article 102. Papalapit-kapit na tayo. Ano ba yung forms of payment? Ang sabi ng Article 102, no employer shall pay the wages of an employee by means of promissory notes. Usable instruments law, di ba? Promissory note at saka bill of exchange. Now, vouchers, coupons, tokens, tickets, etc. Other than legal tender. Okay, didefine natin ano yung legal tender. Now, pwede bang magbayad ng employer by check? Pwede naman. Ayan ang sabi dyan, di ba? Kung ito ay customary at allowed at the time of the effectivity of the code. Naku, ang tagal na nito, 1974. Ano? Or necessary because of special circumstances. So as a general rule, ang ibabayad sa employee ay legal tender. And according to Oxford Dictionary, legal tender is a currency that cannot legally be refused in payment of debt or obligation. So legal tender pa ba yung mga nakikita nyo sa screen nyo? Palagay ko hindi na, na-demonetize na yung mga yan Diba? Ang inabutan ko dyan, yung dalawa, no? Yan, 2 pesos at 5 pesos. Pagka ganyan ang baon mo dati, mayaman ka. Okay. Now, pagdating sa mga coins, hanggang saan ba ang legal tender? Ang sabi ng Bangko Sentral Circular noong 2007, kapag ka ang coins mo ay less than 1 peso, ang legal tender lang niya is up to 100 pesos. Pero pag 1 peso and above, ang legal tender niyan is up to 1,000. So yung sweldo mo na 15,000 pesos, si employer, binayaran ka tigli 5 piso pero 15,000.
you have the right to refuse the payment because that's no longer legal tender. Diba? Okay. Now, pwede bang how often should the employer pay the salary of the employees? Ang sabi sa Article 103, at least twice a week. No, not twice a week. Once every 2 weeks or twice a month. Ali, twice a month, not twice a week. Ha? Once every 2 weeks in an interval not exceeding 16 days. Eh yung employer ho namin, once a month lang nagbabayad, pwede ba yun? Once a month lang siya nagbabayad. May ganyan ako hinawakang kaso eh. Sabi nung regional office, eh magbayad kayo twice a month. Eh sabi ko, teka muna, eh legal naman yung once a month eh. Bakit? Ang nakalagay sa Article 103, first paragraph, last sentence, no employer shall make payment with less frequency than once a month. Di ba? So mga employer dapat magbayad at least once a month. If you are being paid by your employer once a month, walang problema sa employer. Nakagawian lang kasi natin na yung twice a month. Kailangan ba talaga 15-30? Well, basta yung interval not exceeding 16 days. And the employer is even allowed to pay just once a month. Huh? Yan yung dumating na order. For humanitarian consideration, sabi ng regional office, ayan, makiusap kayo. Hindi yung pupuwersahin nyo kami na twice a month. Eh, sinasabi naman sa labor code, pwede namang once a month lang eh. Diba? O, at ang sabi nila, ang sweldo daw ay parang pag-ibig. Ano? Tagal mong hinintay. Pero nung dumating, kapos. Kulang pa rin. Diba? Kulang pa talaga ang pag-ibig. Ay, nako. Saan ba ang place of payment? Eh, kung saan ka nagtrabaho? Diba? Kaya lang, sabi ng labor code, bawal magbayad ng sweldo sa mga cockpit arena, sa mga disco, sa mga nightclub, sa massage clinic. Ba't may nagpapagamot ba doon? Bakit massage clinic ang tawag? Bakit? Well, you know the reason. Di ba? Sabi ni Pink, just give me a reason. Ano? Kung ayaw kay Pink, si Lady Gaga, a million reasons. Ano ba ang reasons? Bakit bawal doon? Eh baka gastusin. Alam nyo na, tawag yan dati sa criminal law, no? Places of ill repute. Really? So saan talaga magbabayad? Ay dito sa place of undertaking. Eh kung nagtatrabaho sa sabungan, alangan naman lumayo ka pa, ano? Nagtatrabaho sa nightclub, eh dito mo bayaran. Now, pwede bang magbayad through banks? Under Republic Act 6727, pwede naman. Okay? Yung wage rationalization law. In fact, pwede nga sa ATM eh. Ano yung ATM at the moment? Ano? Hindi. Automated teller machine. When there is a written request by the majority of the workers at dapat meron kang at least 25 employees at merong bangko or ATM within 1 kilometer radius from the workplace. At pinapayagan mo silang lumabas para kunin yung sweldo nila during working hours. Alam mo, mga employer na ganyan, may ATM ka, o saka na pag-uwi mo na, saka mo na kunin. Diba? Kasi makaka-istorbo pa sa trabaho eh. And the bank shall issue certification of payment upon request. Eh, hindi sapat yung resibo lang na lumalabas sa ATM na minsan walang lumalabas na resibo, di ba? So pag nahingi ka ng certification, dapat issuehan ka. So those are the requirements so that the employer may be allowed to pay the salary of his employees through banks or the automated teller machines. Okay? So puntahan natin yung Article 105. Yan, lapit-lapit na tayo. Hanggang 161 lang naman yan eh. Don't worry. Kaya natin tapusin yan hanggang bukas. So, the one who earns must be the one to receive the payment. Ika nga ni Paul dun sa kanyang letter to the Corinthians, a worker is worthy of his reward. Ikaw nagtrabaho, di ikaw bayaran. Di ba? Kaya lang minsan, yung ATM daw, automatic to Mrs. Ayun. So nasa kanya ang ATM. Sabi ng Mrs. ko, sana all. Ano? Ayan. So, the wages must be paid to the worker directly. Kaya nga direct payment eh. Exception, in case of force majeure. Karoon ng bagyo, etc. Or namatay yung employee. Natural, pag namatay, sino babayaran mo? Yung heir. Eh maraming heir. White heir, black heir, gray heir. Diba? Ang sabi ng Louis Enterprises versus Willie Parma, kung maraming claimant, abay mag-file muna kayo ng special civil action for interpleader to determine who has better rights. Sino ang mas may karapatan? Kaya sabi niyo sa ako, legal wife. Sabi niyo sa siya rin daw, legal wife. Eh sino mas may karapatan sa inyo?
O, siya dapat ang mag-claim. Eh dahil sabi ni employer, sino ba kanino ko ba ibabayad yung sweldo na ito ng namatay na employee? Eh marami nagkiklaim eh. O, di mag-file muna kayo na interpleader. That's the solution. So that the court would be able to determine who has better rights over the 10,000 peso salary. Bira 10,000 lang o nag-interpleader ka pa. Kulang pa sa abogado yan. Okay? But that's the solution according to the court. We cannot question that. Okay? Dumating ang panahon na bago mag-eleksyon, marami nagsasabi na natapusin namin ang ENDO. Kasi ito po ay problema ng milyong-milyong manggagawa sa Pilipinas. Ano yung ENDO? End of contract. Okay? Marami nangako niyan. Sa bagay, pangakong politiko, nangako na nga, ba't naman tutupad pa, ano? Ayan. Okay. Nangako na huwag kayo masyadong demanding.